ready. GMA Weather, serbisyong totoo ng GMA News. Lumakas pa at ngayon ay isa ng tropical storm ang Bagyong Mario. Inaasahan na ring tatama ito sa Luzon. Alamin natin ang iba pang mga detalye mula sa ating GMA resident meteorologist, Nathaniel Cruz. Mang Tani. Yeah, good evening Jessica. Bukas na nga inaasahang magla-landfall ang tropical storm Mario. At sa track ng Pag-asa, dyan sa may lalawigan ng Cagayan, inaasahang tatama yung sentro ng Bagyong Mario bukas yan ng hapon. At dahil sa patuloy na paglapit nito sa bansa, itinaas na ng Pag-asa ang Public Storm Warning Signal number 2 sa probinsya ng Cagayan kasama ng Calayan at Babuyan Group of Islands at Northern Isabela. Masungit talaga ng panahon ang asahan dyan. Signal number 1 naman sa mga probinsya ng Catanduanes, natitirang bahagi ng Isabela, Northern Aurora, Quirino, Nueva Vizcaya, Ifugao, Mountain Province, dyan sa Apayao, Kalinga, Abra, Ilocos Norte at Batanes Group of Islands. Malakas na ulan at bugso ng hangin ang maranasan dyan, kaya pinag-iingat po ang mga residenteng nakatira sa mga lugar na nasa ilalim ng signals number 1 at 2 sa banta naman ng flash flood at landslide. Huling namataan ang sentro ng Bagyong Mario, 493 kilometers dyan sa may silangan ng Infanta, Quezon, at may lakas na hangin itong nasa 65 kilometers per hour malapit sa gitna at bugsong umaabot ng 80 kilometers per hour. Kikilos ito pakanluran, hilagang kanluran sa bilis na 26 kilometers per hour. Mabilis man ang galaw ng bagyo ngayon, inaasahan na babagal ito sa mga susunod na araw at makikita yan sa forecast track ng The Weather Company. Pagtama ng bagyong si Mario dito sa may Cagayan, probinsya ng Cagayan, posible na 24 oras ang manatili dito sa may extreme northern Luzon. Itong bagyo at saka pa lamang ito kikilos naman pahilagang silangan o pa-northeastward hanggang sa lumabas na ng Philippine Area of Responsibility hapon yan, araw ng linggo. Yung pagbagal ng bagyo, Jessica, ang magdadala ng mas matitinding ulan dito sa Luzon. At yung posisyon na ito ng bagyo ay mas hahatak yan ng hanging habagat na magpapaulan naman sa malaki pang bahagi ng bansa, lalong-lalo na dito sa mga lugar na dinaanan ng Bagyong Luis hanggang sa weekend yan. Bukas magpapaulan ng Bagyong Mario dyan sa Bicol Region at sa may Western Visayas. Umaga yan. Sa hapon, uulanin na rin ang malaking bahagi ng Luzon. At sa Legazpi kung saan patuloy na binabantayan ng aktibidades ng Bulkang Mayon, maulang panahon ang asahan bukas. Pero Jessica, yan hanggang tanghali lamang dahil inaasahan natin pagdating ng hapon habang lumalayo si Mario, unti-unti nang gaganda yung panahon, magiging maulap na lang pagdating ng Sabado at mula Linggo hanggang araw ng Martes, mas maaliwalas na panahon na ang inaasahan dyan sa Legazpi. Sa Metro Manila, makulimlim at maghapon na mataas ang tsansa ng ulan bukas. May gale warning pa po ngayon ng Pag-asa, dyan naman sa eastern seaboards of Southern Luzon, Visayas at Mindanao. Delikadong pumalaot para sa mga gumagamit ng maliliit na sakyang pandagat dahil posible pong umabot sa higit 4 na metro ang taas ng alon dyan. Jessica. So Mang Tani, yung gale warning kasi yan yung learning natin o lesson learned dapat dun sa Bagyong Luis. Walang gale warning dito sa western seaboard natin. So ligtas pong pumalaot kahit yung mga maliliit na mangingisda, Mang Tani, kasi sa eastern seaboard lang may gale warning. Yes, Jessica. Dahil nga yung bagyo nandito pa sa may silangan ng Infanta. So yung hangin natin dito sa may western seaboard ng Luzon, galing pa sa norte, hindi pa masyadong malakas yan. Pero oras na itong si Mario ay nandito na sa may eastern part ng Cagayan Valley, unti-unti nang lalakas yung hanging habagat, lalong-lalo na Jessica pag nanatili dito sa may extreme northern Luzon, yung sentro nitong si Mario. Ayan, kitang-kita natin yung paglakas na ng hanging habagat dito sa may western seaboard ng Luzon. So ingat din. Pag umakyat po yung bagyo, maapektuhan yan yung western seaboard natin. So tataas din ang alon dyan malamang. So wag hong pakasisiguro kahit po walang typhoon signal sa inyong mga lugar. Kahit kagaya nung nangyari mga Tani dito kay Bagyong Luis. Meron ding gale warning kahit dun sa mababang bahagi ng Visayas at Mindanao. Kahit wala silang typhoon signal, pero may gale warning, mataas pa rin ang alon. Tama yan, Jessica. At hanggang ngayon nga, nandito yung bagyo sa may East of Luzon, pero yung ating gale warning hanggang dito sa may Mindanao. So ibig sabihin, malakas yung hangin. Pero alam mo, Jessica, ang isa sa mga nakikita kong maaaring problema,
Yung pagbagal nitong si Mario, pagtama niya ng sa Luzon, imagine, halos 24 oras siya na mabagal na gagalaw dito. So yung hangin nito, na sa ngayon ay 65 kilometers per hour, pero posibleng lumakas pa yan bago tumawid, 24 oras na uulanin at makakaranas ng malakas na hangin itong halos Northern Luzon at yung extreme Northern Luzon. So, medyo madelikado yan. Jessica, hindi katulad nitong si Luis na halos wala pang 12 oras. Lumpas lang yan, tuloy-tuloy. Pero naramdaman natin yung matinding epekto niyan, mas lalo na itong kung matutuloy, itong magiging mabagal na kilos nitong si Mario dyan sa may Northern Luzon. So parang maglilinger ho siya, tatagal siya dun sa tuktok ng Luzon. Masama ho yan para sa atin kasi maapektuhan yan lalo yung habagat, hihigupin niya o hatakin niya yung habagat, magpapaulan at yung dagat, tataas din po yung alon. Doon, yun ang pagkakaiba nila ni Luis, Mang Tani. Kasi pareho sila ng track ni Luis at wind strength, no? 65 kilometers per hour. Pero ito, ang diferensya, mukhang matatagalan bago siya tuluyang mamaalam sa atin. So, masamang balita yon para sa atin. Tama yun, Jessica. Medyo mas mahina itong si Mario kaysa kay Luis. Dahil si Luis ay typhoon na talaga nung tumama. Pero ang medyo dapat pag-ingatan at paghandaan ng ating mga kapuso, yung matinding ulan at hangin na idudulot nito doon sa mga lugar na kararamdam lamang nung epekto ng bagyong si Luis. Kaya tuloy-tuloy yung hangin na yan, tuloy-tuloy yung ulan. Napakatitinding ulan, Jessica, yung nakikita natin dito na posibleng maramdaman simula bukas hanggang araw ng Sabado. Pero magandang balita naman po dito sa mga taga Bicol. Makikita mo yung dilaw, Jessica, pumupunta sa norte. Ibig sabihin, unti-unting gumaganda yung panahon dito sa may Bicol region na magandang balita naman para doon sa mga kapuso nating apektado naman ng pagputok ng Bulkang Mayon. Pero Mang Tani, ang Cebu, grabe ang ulan. Bahang-baha po ang Cebu ngayon. Ano ho yun? Dulot din po nitong si Mario? Yes, Jessica, nung si Mario ay nandito sa may silangan ng Verac, Catanduanes, yung habagat na hinahatak nito ay dito muna naramdaman sa Visayas. Kaya yung matitinding pag-ulan kahapon hanggang kaninang umaga, Jessica, dulot siya ng habagat na hinahatak ng bagyong si Mario na ngayon nga unti-unting gumagalaw pa norte. Kaya unti-unti rin nakikita natin yung kulay green, yung kulay dilaw, sumasama sa kanya pa norte. Kaya yung ulan na naramdaman kanina sa Visayas, bukas yan, halos maganda na yung panahon. Kasama na yung ibang bahagi ng Southern Luzon. So, yung konsentrasyon ngayon ng ulan, nandito na sa Central at Northern Luzon. Simula bukas yan hanggang Sabado at posible pa hanggang sa Linggo bago lumabas ng Philippine Area of Responsibility yung bagyong si Mario. Ulitin lang natin yon, Mang Tani, yung mga taga Northern at Central Luzon ho. Ingat ho kayo, maghanda para sa malakas na hangin at malakas na ulan na medyo magtatagal dahil ayaw pa hong makaalis nitong si Mario kapag umakyat ho siya dun sa tuktok ng Luzon. Maraming salamat, Mang Tani. Nathaniel Cruz, ang ating GMA resident meteorologist. At yan ang latest mula sa GMA Weather. Ako po si Nathaniel Cruz. Magplano para sigurado. I am ready. Serbisyong totoo ng GMA News.